The reason why she left. Negative. Iyon ang sabi ng OB-GYN ni Liv nang magpa-check up siya. Inalam niya kung may tsansa na nagdadalang tao siya. Itong mga nakaraang linggo kasi ay nakakaramdam siya ng symptoms. Madalas na nagduduwal siya, nawawala ng gana sa pagkain at pakiramdam niya ay palagi siyang pagod. Maingat man sila ni Rafi dahil gumagamit siya ng pills ay hindi naman lahat ng contraceptives ay effective. Pero mali siya ng akala. Effective ang pills dahil hindi siya buntis ngayon. If you're not pregnant, I think there is something wrong with you then. Parang namumutla ka rin. Teka, nagkakaroon ka ba ng mga pasa? Opo, mayroon ako mga pasa sa ilang bahagi ng katawan ko. Ilang buwan na rin niyang napapansin na nagpapabalik-balik ang pasa. Alam mo ba kung saan galing ang mga iyon? Hindi ko po sigurado, but I have a 2-year-old daughter. Full-time mama ko at mahilig siyang magpabuhat kaya sa tingin ko ay sa mga pagbubuhat ko iyon sa kanya galing. Tumango-tango ito. I suggest you try contacting an oncologist. Oncologist? Hindi ba at sa mga taong may cancer lang ang doktor na iyon? Alam na iyon dahil namatay ang mami niya sa sakit na blood cancer. Iyon ang tawag sa doktor nito. Tumango ito. Just to make sure. Mga symptoms kasi ng leukemia ang mga sinasabi mo sa akin, Iha. Nanghina si Liv sa nalaman. Ginawa niya ang utos at kahit may hinala na, naging bomba pa rin sa pandinig ni Liv ang mga narinig. Pagkatapos ng test. I'm sorry, but it is positive. You have blood cancer. Or what is also called leukemia. Umiyak si Liv. Paniguradong magiging masakit ang pagdadaanan niya. Nakita niya kung paano namatay ang ina niya sa sakit na iyon. It was hard and painful. Pero hindi lang sarili ang iniisip ni Liv. Naisip rin niya ang pamilya. Ano ang magiging reaksyon ng mga ito kapag nalaman ang sakit niya? Oo, mabait sa kanya si Rafi. Inaalagaan siya nito. Pinaparamdam nito na mahalaga siya rito. Pero kaya ba niyang pahirapan ang lalaki? They promised to be together in sickness and in health. But is Rafi true to his word? Pinakasalan lamang siya nito sa utos ng magulang. Hindi ganoon kalaki ang nararamdaman nito sa kanya para mapanatili niya ito sa tabi niya. Hindi siya nito mahal. Mahal niya ito pero hindi rin niya gustong idamay sa sakit na pagdaraanan niya. At si Scarlett, kaya rin ba niyang iparana sa anak ang naranasan niya sa ina? Kaunting panahon na lamang at magkakaisip na talaga ang anak. Hindi niya gustong makita ng kanyang anak ang pagdaraanan niya. Isa pa, malaki ang pag-asa na kapag nagpagamot siya, ay maa-isolate siya. Ganoon ang madalas na nangyayari sa mga treatments ng blood cancer, lalo na kapag hindi naging matagumpay ang chemotherapy. Maliit lang ang tsansa na mabuhay siya. Ayon na rin sa diagnosis sa kanyang doktor sa ngayon. Mahal na mahal ni Liv si Scarlett, pero hindi niya gusto na makasama ito at masaktan ngayong alam niya na mayroon na lang siyang kaunting oras. Ayaw niyang makita nito na mamamatay siya. Liv made a decision. She wanted to save her family from emotional pain. Sa mga tagpo na iyon ay saktong tumawag ang yaya Esther niya. Ito ang nag-alaga sa kanya simula sanggol pa lamang siya hanggang sa mag-resign na ito noong 12 taong gulang na siya. Nakapag-asawa kasi ito ng doktor na Amerikano. Sa Amerika na nakabase ang mga ito, pero sa tuwina ay kinakamusta pa rin siya. Hindi na nagkaanak ang mga ito. Dahil sa sakit, nasabi ni Liv ang lahat sa itinuturing na niyang pangalawang ina. Tinulungan naman siya nito. Oncologist ang Tito Brian mo. Ang itinutukoy nito ay ang asawa. Tutulungan ka namin, Iha. Mas maayos rito sa Amerika. Mas makabago ang teknolohiya. Mas magkakaroon ka ng pag-asa na magamot at mabuhay. Maaari rin na hindi mo maipakita sa pamilya mo ang mga paghihirap kung magtatago ka rito habang nagpapagaling. Huwag ka nang umiyak. Gagaling ka at makakasama mo muli ang pamilya mo. Nagkaroon ng pag-asa si Liv. Sinundo pa siya ni Tito Brian sa Pilipinas para lamang may kasabay siya sa flight papuntang Amerika.
Isa ito sa mga naging doktor niya. Naging napakabait na mag-asawa sa kanya. Napakalaki ng utang na loob niya sa mga ito, lalo na kay Tito Brian na siyang sinigurado na magiging maayos ang lahat ng treatments kahit tumagal pa iyon sa loob ng 3 taon. Iniwan man ni Liv ang pamilya, pero palagi niyang sinasabi sa sarili na iniligtas niya lamang ang mga ito sa sakit. Natatakot siya na sukuan siya nito, ni Rafi, na dapat ay talagang nag-aalaga sa kanya. Paanong hindi niya mararamdaman iyon? Kahit naman kasi siya na sinasabing mahal ang sarili niya, ay muntik na rin na sumuko sa hirap. Paano pa ang isang lalaking hindi kailanman nasabing mahal siya at pinakasalan lamang at pinakisamahan siya dahil sa isang kasunduan? Nanibago si Liv sa mga sumunod na araw. May mga dinagdag kasi si Rafi sa kung ano sila ngayon. Palagi na siya nitong tinatawagan o tinitext. Binabati siya nito tuwing umaga, lunch o kahit sa hapon. Tinatanong nito kung kumusta siya o kung kumain na ba siya. Sa ganoong paraan, pakiramdam niya ay nagle-level up na sila. Nakakaramdam na siya ng pagpapahalaga kay Rafi. Tuwing umaga at gabi ay madalas silang kumakain na pamilya. Pakiramdam niya ay mabilis na natutupad ang kagustuhan niya. Nagiging maayos na ang pamilya niya. Kagaya pa rin ng dati si Scarlett pero napapasunod na rin naman niya ito. Sadya siguro na hindi maayos ng mabilis ang matabas na dila ng anak. But she was a kid. Mahirap naman talaga naturuan ng bata. Masaya na siya na kay Rafi ay nakakaramdam na siya ng pagbabago. Pero sa mga oras na pakiramdam ni Liv ay nasasakal siya sa pagpapahalaga na iyon ni Rafi. Oo, gusto naman niya iyon. Pero ang halos oras-oras nito na pagtawag sa tuwing alam nito na nasa labas siya ay ikinababahala niya. Para bang gusto nito na alamin ang palagi niyang ginagawa kapag nasa labas. Madalas pa nga na isinusundo nila mismo si Scarlett sa school kahit may sariling driver naman sila ng dalawa. Minsan ay naiisip niya na siguro ay dahil sa apektado pa rin ito sa nakita noong nakita siya nakausap si Ervin. Nagsiselos ba ito kaya nagiging mahigpit? Hindi na lang minasama ni Liv ang mga ginagawa ni Rafi. Kung nagsiselos at nagiging protective ito, ibig sabihin lang noon ay may nararamdaman na ito sa kanya. Pinasaya ni Liv ang sarili sa isipin na iyon. Dumating ang Biyernes. Lalo lamang naramdaman ni Liv na may kakaiba kay Rafi. Tanghali nang makatanggap siya ng package. Nagtaka pa siya kung kanino iyon galing. Pero naunahan na kaagad ng tawag ni Rafi ang tanong niya. Did you like the outfit? Bungad kaagad nito sa tawag. Ha? Tinignan niya ang package at bahagyang binuksan iyon. Nanlaki ang mata niya nang makitang dress, sapatos at accessories ang laman ng package. Ikaw ang nagpadala nito? Yes. I expect you to wear it tonight. I'll meet you at Spiral at 6:30 in the evening. Ha? Bakit? Anong gagawin natin sa Spiral? Huwag nang maraming tanong. Magpahatid ka sa driver dahil hindi kita pwedeng sunduin mismo. Marami ang magtataka. Alright. Tanging nasabi ni Liv. Pinatay na ni Rafi ang tawag. Ang lakas ng kabog ng puso ni Liv. Maraming alaala sa kanila ni Rafi ang Spiral Restaurant sa Softile. Madalas silang nagde-date roon. She loved buffet foods, lalo na at marami na at iba't ibang klase pa ang offer ng pagkain noon. Doon siya madalas dinadala ni Rafi dahil na rin sa nag-e-enjoy siyang makakita ng iba't ibang klase ng pagkain. Tinitikman niya ang mga bago at sumusubok na gumawa ng kanyang sariling versyon. Gusto bang ibalik ni Rafi ang nakaraan? Siguro. Isa lang naman ang ibig sabihin kung bakit sila pupunta sa Spiral mamayang gabi. They were going to have date. Sila lamang dalawa. Hindi naman kasi nito binanggit si Scarlett. Bago mag-alas 5:30 ay bihis na si Liv. May pagkakakonserbatibo ang pinadalang dress ni Rafi pero bumagay rin naman sa kanya. Light makeup lang ang nilagay niya sa sarili dahil hindi rin naman talaga siya mahilig mag-makeup. Pero sa kabila ng hindi naman bongga na ayos, ay nangislap ang muka ng mga kasambahay nang lumabas siya. May date ka, Liv?
Ganda ah. Papuri sa kanya ni Manang Lucia. Kasunod dito si Scarlett, nataka at nakahalukip-kip na nakatingin sa kanya. Bakit ka aalis? Pwede ka ba na umalis? Tanong ni Scarlett. Tumango si Liv. Nagpaalam na ako sa daddy mo. In fact, ipapahatid niya pa ako kay Manong Juancho. Tukoy niya sa driver. Pero, humawak ito sa damit ni Manang Lucia. Hindi po ba dapat palaging nasa tabi ko lamang si Yaya? Gumiti at ginulo ng mayordoma ang buhok ni Scarlett. Ikaw na bata ka. Ang demanding mo ha? Maawa ka naman sa yaya mo. Ni hindi pa yan nakakapag-day off simula nang dumating siya rito. Ako na munang mag-aalaga sa'yo. Sumama ang mukha ni Scarlett. Parang hindi nito gusto na umalis siya. Ikinatuwa naman niya iyon. Gusto mo ba na sumama sa akin, Scarlett? Niyuko ni Liv ang anak. Umingos ito. No. I'm just curious where you're going. Ngayon ka lamang alis ng bahay na hindi ako kasama. Napailing-iling si Liv. Yes. Huminga siya ng malalim. Kailan kaya magiging maayos ng tuluyan ang relasyon nila ng anak? Kailangan nito maramdaman na mahalaga ito sa kanya para hindi na siya nito itaboy. Just take care, okay? Bumawi rin naman ang anak. Parang nasagot na kaagad ang kahilingan niya. Pinapahalagan rin siya ng anak kahit papano. You're really a good girl, Scarlett. Niyakap niya ang bata as expected. Tinanggal rin naman nito agad ang yakap. Naglihis ng tingin si Scarlett. Ayoko lang na may mang-iiwan na naman sa akin. Isa pa, you promised me, right? Ayoko ng mga taong nagbe-break ng promise. Babalik ako, I promise. This is just for tonight. Tumango-tango ito at umalis na sa harap nila. Pupunta daw ito sa garden kung nasaan rin ang pond. May mga binili kasi na koi fishes si Serafi noong isang araw at paborito ni Scarlett na dalawin at pakainin iyon. Niyaya na ni Liv ang driver na umalis. Traffic daw kasi ngayon sa daraanan nila kaya kahit mas maaga siyang gumayak ay tama lang iyon para mag-adjust sa traffic. 6:00 kasi dapat ang alis nila ng driver sa bahay. Saktong 6:30 ay nakarating si Liv sa Spiral. Naroon na si Rafi. Binigyan niya ito ng matamis na ngiti pero hindi nito iyon ibinalik. Sa halip, nakakunot ang noo nito. Bakit ganyan ang suot mo? Weird na tanong pa nito. Natawa si Liv. Anong klaseng tanong yan? Ikaw ang nagpadala nito sa akin. I know. Sinabihan ko naman ang sekretarya ko na gusto ko ng something conservative pero it looks conservative to me. Anong problema mo? Hindi ito nagsalita pero napansin ni Liv na nagingit-ngit ang ngipin nito. Inalalayan ni Rafi si Liv papunta sa kilalang restaurant. He looked doubly handsome tonight. Kilig na kilig tuloy siya. Lalo na nang parang bang ayaw nang umalis ng lalaki sa kanya. Sa bawat punta niya sa buffet table, nakasunod ito. Lahat pa ng gusto kong kainin, gusto mo rin? Nagkibit balikat ito. Ayaw ko lang umalis sa tabi mo. With the crowd here. Tumaas ang isang kilay ni Liv. What's with the crowd? Hindi naman ako tataka sa'yo. Tumiim ang bagang ni Rafi. Hindi mo ba nakikita? Ang mga lalaki rito. They are looking after you like you are a goddess. I don't like it. Natulala si Liv sa narinig. Hindi na niya napigilan na napangiti. Naibaba rin niya ang plato na hawak. You are jealous. Mukhang nainis ito sa sinabi niya. Tinalikuran siya nito. Siyempre, sinundan ni Liv ang asawa. May karapatan ka naman. You are my husband. I hate feeling this way. Mahina lang ang pagkakasabi ni Rafi pero rinig niya. It's okay, I understand. Though nakakapagtaka dahil hindi ka naman ganyan dati. Pinagkakatiwalaan mo ko, pero gusto ko na lang intindihin na pinagbabago talaga ng panahon ng tao. Tinitigan lamang ni Rafi si Liv, nagkibit balikat si Liv.
Niyaya na lang niya ito na kumain. Nakakuha na rin naman kasi sila ng pagkain kanina bago siya nito iniwan sa buffet sa pag-iinarte nito. Habang kumakain, may napansin si Rafi. Bakit parang kakaunti yata ang mga kinuha mong pagkain? Ha? Hindi naman kasi ako gutom. Dahilan niya. Hindi siya ganoon kagutom, pero may iba pang dahilan. Marami na sa kanyang pinagbabawal na pagkain simula nang magkasakit siya. Limitado lamang ang pwede niyang kainin. Mabuti na lang at marunong siyang magluto kaya nagagawa niyang iluto ang mga pagkain na pwede lang sa kanya. Pero minabuti ni Liv na hindi na lang sabihin kay Rafi ang mga dahilan. Ayaw niyang pag-usapan ang sakit sa magandang gabi na iyon. Kumunot ang noon nito, pero umiling at may inayos sa kutsara nito. Nagulat siya nang itaas nito iyon papunta sa kanyang bibig. This is just a little amount. Eat. Tinanggap ni Liv ang subo ni Rafi kahit bahagyang natakot siya. Bawal sa kanya ang pagkain na kinuha nito. Pero kung may consequence man ang kinain, ay sapat na ang reward na natanggap niya kay Rafi sa paggawa ng bawal. Naging malaki ang ngiti ni Rafi. Siya rin naman ay ganoon rin. Lumikot ang puso niya at nagliparan ang paru-paro sa kanyang tiyan sa gesture lang na iyon ng lalaki. Good girl, kumain ka pa. Ang payat-payat mo na. I'm okay with this. Tukoy niya sa pagkain. Ayaw niya na maging abusado. Kinain ni Liv ang mga napili na nasa plato. I don't want my girl skinny. So, you are considering me as your girl again? Mukhang nagulat si Rafi sa pagpupoke niya. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Ngumiti si Liv. Admit it, Rafi. Pakiramdam ko ay bumabalik na tayo sa dati. You even asked me for a date here. Ang lugar na ito ay kung saan palagi tayong nagdi-date. Hindi ito nagsalita. Tumitig lang ito sa kanya. Nilakihan ni Liv ang ngiti. I'm thankful, Rafi. I feel like you are opening a space of your life to me. Sa buhay kaya ni Scarlett, kailan mo ko pwedeng pagbigyan? Kailan mo ko ipapakilala sa kanya bilang mami niya? Ibinaba ni Rafi ang mga hawak na kubyertos. Teka, sumuksuko ka na ba? Ha? Hindi naman sa ganoon. Hindi syempre. Pero, hindi ba karapatan rin niya na malaman na ako ang mami niya? Hindi mo rin naman maalis sa akin na hindi mainip. Ilang linggo na lamang ang natitira kay Liv. Kailangan niyang bumalik muli sa Amerika para sa check-up niya. She's just under remission. Iyon ang dahilan kung bakit may kudlit sa kanyang puso sa binitawan na pangako kay Scarlett. May kaunting porsyento pa rin na maaaring hindi niya matupad iyon. Pwede kasing bumalik ang sakit niya. Pero dahil sobrang namiss na niya ang pamilya, bumalik na rin siya kahit papaano. Hindi na kagaya ng dati ang kondisyon niya. Malaki na ang tsansa niya ngayon para mabuhay. Kakaunti lang ang chance na maaaring bumalik muli ang sakit niya. Hindi pa ako nakakapagdesisyon sa ngayon sa tungkol kay Scarlett. Masyado pang maaga. Hindi pa rin naman siya gaanong kaayos sa'yo. Paano kung masamay niya ang lahat? Saka na kapag nakita ko na rin na karapat dapat ka na muli maging ina. Ang tungkol naman sa atin, makontento ka na lang sa kaya ko na ibigay sa'yo ngayon. Tumango-tango si Liv. Ang tanging kaya lamang pala niyang gawin ngayon ay ang umasa at iyon nga, ang makontento sa kayang ibigay lamang ni Rafi para sa kanya. Masakit ang para kay Scarlett pero hindi naman ang kay Rafi. Ang bigyan lang siya nito ng atensyon ay nakakapagpasaya na sa kanya. Hindi na muling nag-usap sina Liv at Rafi ng mga bagay na ikakasakit ng isa't isa. Nagkwento si Rafi tungkol sa business at masayang nakinig lamang siya. Nakita niya na relax ito. Madalas na nag-o-open sa kanya si Rafi tungkol sa mga ganoong bagay sa kanya noon. Pakiramdam niya ay bumalik talaga sila sa dati ngayong araw. She felt contented.